It was another world and another time. A world where beauty was something men killed for. It was here in this world. Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix, kung saan ibinabahagi ko ang aking hilig sa panonood ng pelikula at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung nais mo ng ganitong mga content, make sure to subscribe and turn on all notifications so you will get updated sa mga susunod kong videos. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay tungkol sa naglalaway sa Birheng Dalagita, kaya gagawin ng lahat malasahan lang ito. Ito ay pinamagatang Paradise na ipinalabas noong 1982. To bathe and have fresh clothes. Then you'll be fit to come to me. Noong 1823 ng Victorian period, isang dalagita na si Sarah ay isang mayamang ampon na nagbiyahe mula Baghdad, Iraq, patungo sa Damascus kasama ang kanyang lalaking tagalingkod na si Geoffrey. Nang makasalumuhan nila si Elazis, naakit ang lalaki sa dalagita at tinawag na itong perpektong bulaklak ng disyerto. Ang tour guide na si Habush ay hinadlangan si Elazis sa pang-iistorbo nito sa magandang dalagita at sinabihan itong hayaan na lamang sila. Sinubukan ni Aziz na bilhin si Sarah kay Habush sa malaking halaga dahil napag-alaman nitong isa pa itong birhen. Ngunit tinanggihan ng matanda ang alok nito. Binalaan sina Sarah at Geoffrey ni Habush na huwag lumapit kay Elazis dahil tanyag ito sa pangangalakal ng mga alipin. Samantala, ang binatilyong si David ay anak ng isang misyonaryo na nakasaksi sa pagbebenta ng alipin ni Aziz. Sinubukan nitong takpan ang nakahubad na babae, ngunit itinulak siya ni Aziz. Sina David at ang kanyang magulang ay sinubukang sumakay sa caravan kung saan patungo din sina Sarah at Geoffrey. Matapos ng mahabang paglalakbay sa disyerto, nagpahinga muna ang mga biyahero. Habang sumasalok ng tubig ang binatilyong si David mula sa balon, nakakita ito ng magagandang mga babae na nagbe-belly dancing. Matapos nun, nabosohan din ito si Sarah na nagpapalit ng damit. Napalunok ito sa kanyang mga nakita. Habang natutulog naman ang mga ibang biyahero, isang grupo ng mga bandido ang sumalakay doon at pinagpapaslang ang lahat. Lumalabas na grupo iyon ni Elazis. Pinaslang din nila ang mga magulang ni David at si Sarah naman ay hinahabol ni Aziz. Binuhusan ito ng tubig ng binatilyo kaya nahulog ito mula sa kabayo. Tinuruan ni Habush sina Geoffrey, Sarah at David na magtago sa loob ng balon bago pa man sila mapaslang. Lumalabas pa lang, ipinagbili sila ng leader ng caravan kay Aziz. Ngunit pinaslang din ito ng mabigo itong ihatid si Sarah sa kanya. Matapos makaalis ng mga bandido, inilibing ni David ang kanyang mga magulang. Nagdesisyon silang maglakbay patungong kanluran upang marating nila ang Damascus o Alexandria. Matapos nun, nakadiskubre si David ng sariwang tubig at namahinga sila magdamag sa kuweba. Natawa naman si Sarah na makakita ito ng librong Human Anatomy at sinabihan siya ni David na kasalanan ang pagtingin sa katawan ng tao. Kinabukasan, habang humuhuli si David ng isang kuneho, nabusuhan itong naliligo si Sarah ng walang saplot. Niluto nila ang hayop at kinain nila ang kuneho bilang hapunan. Nang sumunod na araw, sumubok muli si David na manghuli ng makakain. Ngunit nakakita siya ng kampo ng mga Arabo ilang milya lamang mula doon, kaya nagmadali niya itong ipinaalam kay Geoffrey. Ayon naman sa tagalingkod ni Sarah, susubukan nitong alamin kung mababait ang mga tao sa kampo. Ilang oras na ang lumipas, hindi pa din nakakabalik si Geoffrey, kaya tumungo na si David doon. Nakita niya ang bagahe ni Sarah at nakumpirmang kampo iyon ng mga bandido na pumaslang sa kanyang mga magulang. Kumuha ito ng pangpana at nakita niyang nakabitin si Geoffrey pabaliktad na wala ng buhay.
Bumalik siya kay Sarah upang makatakas sila at nagpatuloy sa paglalakbay hanggang matagpuan nila ang isang paraisong bukal sa gitna ng disyerto. Naligo ang mga ito sa batis habang si David naman ay tinitigasan sa kanyang nakikita sa katawan ni Sarah. Nagtayo sila ng masisilungan at gumawa ng bagay para sa kanilang pampalipas oras. Maya't maya lamang ay narinig nila ang isang chimpanzee na kinakain ang niluto ni Sarah. Pinangalanan nila itong Adan at tinatawanan nito si David habang nagsasanay ito sa pamamana. Samantala, habang naglalaba si Sarah, napansin itong lumalaki na ang kanyang cocomelon. Nang makabalik naman si David, tinanong ito ni Sarah kung may napansin ba siyang lumalaki sa kanya. Ayon naman kay David ay tumataba lamang ito na ikinainis naman ni Sarah. Kinagabihan, nagising ang dalagita at binuklat ang libro ng anatomy. Gumapang siya kay David upang mabosohan ang anaconda nito. Naging malapit na sila sa isa't isa at madalas naghaharutan. Isang araw, nakita nilang binabatibot ng unggoy ang kanyang manoy. Humahagalpak ng tawa itong si Sarah, samantalang binugaw naman ni David ang hayop dahil ginagaya nito ang kanyang ginagawa. Nagpatuloy muli si David sa pagsasanay ng archery. Nang makita nito ang bandido na paparating, nagsimula silang umalis. Ngunit nakawala ang kamelyong kanilang sinasakyan dahil sa kapabayaan ni Sarah. Sinisi ni David ang dalagita at inakusahang nakipaglandian ito kay Aziz sa may palengke kung saan siya nakita. Nagtago sila at bumalik sa kanilang kampo, ngunit sinunog na ng mga bandido ang lahat. Ang unggoy na si Adan ay may bagong kasamang babaeng unggoy din at pinangalanan nila itong Eva. Ang kamelyong nakawala kanina ay bumalik dala ang kanilang mga gamit. Naging masaya ang dalawa at muling nagharutan. At itong si David naman ay hindi na makapagpigil sa panggigigil. Hinalikan nito si Sarah, ngunit itinulak siya ng binatilyo, kaya nabitin ito at nagalit sa kalumayas. Nang makabalik muli si David sa kampo, ay sinira muli ng mga bandido ang kanilang silungan. Samantalang si Sarah ay nabihag ni Aziz. Akala kasi ni Sarah ay maililigtas siya ng mga taong ginamit lamang pala ang bandila ng bansang England. Sina David at ang dalawang unggoy na sina Adan at Eva ay planong mailigtas si Sarah. Ngunit sa kasamaang palad, natusok ang binatilyo ng isang alupihan. Umiiyak si Sarah hanggang naging maayos na ang kalagayan ni David. At matapos nun, ay inalay nito ang kanyang pagkabirhen sa binatilyo. Araw-araw nilang pinagsaluhan ang maiinit na sandali sa paraiso ng disyerto. Samantala, natagpuan sila ng mga bandido kung saan sila naroon at hinabol sila. Nagpasya naman itong si David na harapin na ng tuluyan itong si Aziz. Pinana nito ang bandido sa kalayuan hanggang matamaan ito at mapaslang. Nagpatuloy muli silang naglakbay ni Sarah at sa wakas, narating nila ang Alexandria. Ang dalawang unggoy naman na sina Adan at Eva ay nagdesisyon na sumama na sa kanila. Sa huling eksena, makikita si Sarah na may umbok na ang kanyang tiyan. Marami pong salamat sa panonood mga kaboso. Huwag kakalimutang mag-subscribe sa aking channel, pa-like at comment na din.